Madayaw nga adlaw Matinyans, Septembre 4, 2021 karong adlaw. Ako si Esnani Onofre May Jr. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ug ania nga atong mga headlines. Pagpahigayon sa online sabong sa Mati, nahimong kontrobersyal. Bagong species sa snot beetles na diskubrihan sa Mount Hamigitan. Emergency Housing Assistance Program sa NHA, mihatag og 30,000 cash assistance sa mga nasunugan. Ug sa feature, Ronda Disiplina gilusad sa Barangay Tamisan. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mihanyo karon ang Mati LGU ug IMT sa Matinyans na dili magsigi og gawas kung dili importante ang tuyo. Sa pagkakaroon, bisaga pag-ayo ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mati. Ay, kapuya ito nalakaw, no? Pero lingaw kayo, bay. Ayos keto, bay. Isuda, makaginhawa ning na face mask, oy. Anak dyan na basta buhog ba. Ste, kami ba na ko gum-quarantine ka antod mo gawas ang imong result? Sus, negative lagi ko. Magi ko gibati da. Unya, imong parents, okay lang sila sa quarantine facility. Okay naman daw sila. Tubagon sa ako niya. Kasagaran ni ini, mga local transmission na. Anton saan ako siya? Masig mabigtan tas curfew. Sige, atuwa sa. Sige. Ma, positive ko. Naglabas-labas pa ako. Niya ako mga amigo. Ste, okay lang ka? Kung dili kini matabang sa atong IMT, pwede tang mobalik sa GCQ o di kaha ECQ. Tulo ka semana lamang ang ihatag ngadto sa Mati LGU. Aron nga makontrolar nila ang padayong pagsaka sa kaso sa COVID sa syudad. Kung dili importante ang tuyo, ayaw na lang og gawas. 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 Hi everyone, James Deacon here. The COVID-19 vaccines are finally here and the government wants to make sure the vaccines reach us. So let's do our part by making sure that we get registered to be included in the vaccination list of our LGU. You can register right in the comfort and safety of your own homes through your LGU's online registration platform. And you can also register on site in the vaccination venues or through your barangay. Remember, getting vaccinated is the first step towards ending this pandemic. So let's do our part as disciplined citizens. Bida ang may disiplina. Magpakarehistro, magpabakuna para sa ligtas na pamilya, ligtas na bayan.
Nahimong kontrobersyal ang pagpahigayon sa pinakaunang online sabong dinhi sa Dakbayan sa Mati ni atong Agosto 29 human kini gidumog sa mga sabongero sulod ug gawas sa Mati. Among nakastorya ang manager sa Madang Sports Center na si Rolly Dave De Vera ug ania ang special report ni Christine Garcero. Agosto 29, 2021, nagpahigayon og pinakaunang online sabong dinhi sa Dakbayan sa Mati dito sulod sa Madang Sports Center kon Galeria de Madang. Si Cockpit Manager Rolly De Vera nagsulti nga tumong sa maong online sabong kon e-sabong nga mapugnan ang mga sabongero sa pagpahigayon og mga illegal nga tupada sa mga purok o sityo nga maoy hinungdan nga magtapok ang mga sabongero ug magtinakdanay sa sakit. Sulti ko lang sa online sabong industry, malikayan na nato yung magpasabong tayo sa baryo-baryo. Magdinaga na ipagdakpon ng pulis dahil sa violation good. Dahil alam natin bawal. Malikayan na nato yung mga disgrasya sa pagdagan. Kay siyempre kung baga sa kaniyan man ang nahiligan ng mga kasama natin na nagmamanok. So mas maganda kung ito sa online para makontrol na natin ang pagpasabong, at least yung sa industry natin, makinabang din lahat, lalo na yung mga kaker, mag-circulate yung pera na maipasok dito sa Mati ng sabong industry, labi na sa mga agribit, no? Tapos pati mga hotels, kasi yung nakahitabo noon, hindi na namin pinapasok yung iba na entrante sa loob ng sabungan. May mga hotels na tumanggap ng nag-check-in, dala nila ang manok, may dala silang kulungan doon sa loob ng hotel. At least may mga income. Basta ang masasabi ko sa sabong industry, magsisirculate yung pera para makadagdag sa ato ang economy sa Mati. Apan, aminado si De Vera nga sa ilang pinakaunang e-sabong, ginubong sa mga sabongero ang Madang Sports Center gumikan sa pagtuong mamahimo silang musulod sa sabungan umutanaw sa tupada. Di ganito na yung sinasabi nila na wala na control sa ka-excited ng mga tao dahil sa first time hindi nila alam yung sitwasyon sa e-sabong. Akala nila kasi yung parehas pa sa una na makapanood sila. Kaya may pumasok. So bago na mo ini-start ang sabong, pinalabas namin ng mga tao para maiwasan natin ang crowd. Kaya nung nalaman nila na hindi pala sila makapanood kahit sa loob, kaya nakakoral ito ng tent at saka tela, lumabas na sila. Pero ang masabi ko lang, excited yung mga tao. Actually, di man nag-crowd sa loob, dito sa labas ng gate, gusto nila na musulod sila. Kaya nung na-explainan namin at saka sila nag-disperse. Kasi ang style namin sa sabong online, hindi naman lahat yung tao na nandoon na nag-entry nandoon. Kung alin lang yung magpapights, yun lang ang tatawagan. Para makita man dyan yung nandoon man ang taga-IETF na nagbabad nung nagsugod ang sabong. Tapos mayroon kaming ni-request na public safety, yung mga personnel silang nag-control. Nakita nila na ang pupunta na lang doon kung ano yung tatawagan para mag-fights na at saka mag-ready. Dito lang ta nagkakon nung bago mag-umpisa talaga kay mamilit ang mga tao na gusto musulod. Kay excited sila, akala nila makapanood sila na hindi pala. Sumala ni De Vera nga bag-o sila ng pahigayon og online sabong, nangayo sila og permiso sa City Council nga mihatag usab sa ilang pagtugot pinaagi sa usa ka resolusyon nga giaprubahan ni ato Agosto 10. Dugang pa niya, nag-apply og nangayo usab sila og permiso sa IATF ug ingon man mayor's permit. Matud pa niya, gikumpleto nila ang mga requirements gikan sa lokal ug nasyonal nga panggamhanan. Bago kami magpahigayon, hingi kami ng permiso sa council, nanghingi kami, din inistadihan ng council, nagkaroon sila for how many times na nagkaroon sila ng committee meeting, inistadihan nila yung pag-introduce ng taga-isabong. So, na-istadihan po nila siguro na may maibibigay, may tutulong yung sa online sabong. Pagkahuman na
nag-apply po kami sa IATF at saka sa mayor's permit. Kinumpleto namin ang requirement. Then, after ng sabong, kung unsay obligasyon namo regarding sa online sabong, yun, babayaran natin sa city para maka-income. At the same time, makapromote din ito, isa rin makapromote ng turismo ng Mati. Luyo sa kontrobersiyang hatod sa isabong dinhi sa Mati, nahibaw-an nga dunay paylaing schedules ang isabong na ipahigayon dinhi sa dakbayan sa Mati. Dugang ni De Vera nga sa sunod nilang isabong ilahan ng hanayon og tarong ang pagpatuman sa health protocols aron kalikayan na ang susamang kagubot nga nahitabo ni atong miaging Domingo. Ang naka-schedule good kasi na gi-request namin sa Encuentro Live is naapamantay ko schedule ng 9 para sa pista ng Mati, tapos 21 ng September at saka October 16. Yun ang naka-schedule doon sa wala pa yung sa Dalongan kasi depende po sa sitwasyon ng Mati. Kung halimbawa mag-lockdown, baka di tayo pasabong kasi siyempre dili makagawas-gawas ang tao bisag yung magdala lang ng manok. Nangayon sabog pasaylo si Barangay Kagawa de Vera kay wala matiwas ang online sabong tungod sa pagsunod sa curfew hour. Hinuon kung hatagan sila og tsansa, ipadayon nila ang online sabong. Ang maingon ra niya sa mga nag-aapil og sabong na iwasan ang pagpahigayon og sabong, hilabi na sa mga barangay kay matud pa niini, bawal kini og delikado. Isa pod ang online sabong na nakatabang sa mga walay trabaho ug unta mosabot-sab ang katawhan. Na ang masasabi ko lang sa katawan sa Mati, yung mga na dyan nabubuhay sa sabong industry, so sabton pod nila sana kay hindi man makaapik sa ato ang kundi makatulong sa ato ang economy dito sa Mati o sa turismo. Kay kami na taga-sabong industry, yan ang nakita ko sa lahat ng sports. Nung wala pa gani ang pandemic, yan ang pinakaanis na sport, sabong. Kasi kung sa mga sabungero, no, o may pamilyang sabungero, makikita nyo pag nagsasabong noon, wala pa'y pandemic, no. Sinyasan lang yung mga tao, pero pagkatapos ng sabong, nagbabayaran, dinalabayan lang gani ng kwarta. So, yan ang pinakaanis na sports, no. Kaya yung mga hindi pa nila alam, yung negative ang comment nila, ang yun tamo na sabta lang ninyo kami na nasa sabong industry kasi 100% tutupad kami sa protocol sa sitwasyon natin dito ngayon. Tulad ng nahitabo nga na pasabong namin na naabutan ng curfew hour, amo ganing hininto ang sabong. Pagsabi ng taga-IATF na kailangan 10 o'clock in the evening, curfew hour pagpunta namin dyan, wala nang nagsabong, tinupad namin. Pagdating nila, pag-inspeksyon, wala na, inundang namin. Ganyan ka masunurin ang mga sabungero sa sabong industry. Kaya nyo mo, ayaw na lang pag-comment ng mga hindi maganda kung hindi ninyo po napatunayan na amig ibuhat na mali. Kay kami, ang gusto lang namin, mutabang po kami sa tao, labi na yung dyan nabubuhay sa sabong industry, sayang po ilang income. O ang isa, nakitaan ninyo siguro sa mga balay-balay na naalang sa mga balay, ang mga tao, nagdula na lang ng online sa kanilang cellphone, malikayan na nila ang maglabas-labas. Apan sa pakighinabi sa ang Mati karon kang Mati IMT Commander Dr. Benhur Katbagan Jr. sa yuning si Manaha, dako ang posibilidad na ilang irekomenda ang indefinite suspension sa pagpahigayon og online sabong dinhi sa dakbayan sa Mati, gumikan sa panghitabo ni atong miaging Domingo. Online sabong. So, an incident report will be filed, citations will be issued, and then probably the license will be suspended, or the operations will be suspended indefinitely. We have seen the the method on how they have carried on with the online sabong, and it has violated several regulations in the ordinance, city ordinance. So kailangan natin aksyonan yan, and we really have to stop the operations indefinitely. Di
kalimod nga dakong tabang sa ekonomiya di lamang dinhi sa dakbayan sa Mati apan usab sa nasyonal nga panggamhanan ang pagpahigayon sa isabong. Apan ko nang isabong usab ang mamahimong tinubdan sa pagkatag sa COVID-19 sa dakbayan, daw bali wala gihapon ng paglambo sa ekonomiya kunang kadaghanan sa katawhan matakdan sa COVID-19. Hangyo sa katawhan sa Mati nga kung ugaling man magpadayon ng isabong sa Mati, strikto lang unta ang pagpatuman sa atong health protocols. Kini si Christine Garcero para sa Ang Mati Karon. Laing duha ka species sa bakukang kon beetles ang nadiskobrehan dito sa Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary. Mao kini ang ikatulong species sa bakukang na nadiskubre sulod lamang karong tuiga. Si Michael Espinosa sa detalye. Human sa pagkadiskubre sa Metapocertus bronze pipila ka bulan na ang milabay, laing duha ka species sa bakukang ang nadiskubrihan sa mga siyentista dito sa Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary. Sumala sa Department of Environment and Natural Resources, ang duha ka bagong endemic species mao ang Metapocertus villalobosei ug Metapocertus gapudi. Ang genus Metapocertus gikonsidera isip usa sa mga pinaka-diverse and complex beetle genera. Ang Metapocertus villalobosei nalahi sa ubang klase sa bakukang, gumikan mas lapad ang rostrum niini. Ang rostrum mao ang daw sungay nga makita sa ulo sa bakukang. Duna usab kini asul ngadto sa dalag nga scale markings ug duha ka talagsaong longitudinal stripes sa pakong bahin niini. Samtang ang Metapocertus gapudi aduna usab talagsaong pattern nga dark blue ug light yellow o puti nga scale marking sa pako, liog, sungay ug tiya na mga parte niini. Purong itom usab ang mga paa niini. Ang duha ka bagong species sa bakukang nakita sa mga gagmayng kahoy sa ubos nga parte sa Mount Hamiguitan. Ang pagkadiskubre sa duha ka species nahimong posible gumikan nila Dr. Victor Amoroso, Romeo Patano Jr. ug ubang pang miyembro sa mga researchers ug entomologists gikan Central Mindanao University nga research partner sa DENR Region 11 ug University of the Philippines Los Baños. Ang pagdiskubre sa duha ka bagong species natala na sa Raffles Bulletin of Zoology niadtong August 24, 2021. Sumala sa DENR, ang Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary nagpabiling nag-inusarang puy-anan sa daghan, talagsaon ug endemic wildlife species. Gawas pa nga nag-inusara usab kining UNESCO World Heritage Site dinhi sa Mindanao. Kini si Michael Espinosa para sa Ang Mati Karon. Nadugangan og upat ka kumpirmadong kaso sa Delta variant ang dakbayan sa Mati subay sa gipaguwang advisory sa Department of Health niadtong Agosto 29. Sa pagkakaron, unom na ang Delta variant cases dinhi sa dakbayan. Si Vincent Luminarias sa detalye. Dugang upat ka tawo ang kumpirmadong nataptan sa Delta variant sa COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Mati. Kini subay sa pinakaulahing listahan nga gipagawa sa Department of Health niadtong Agosto 29. Puros babay ang upat kang kumpirmadong Delta variant cases sa dakbayan. Gila ang upat nga sila MC1332, taga Barangay Matiaw, 18 anyos. MC1336, taga Barangay Sentral, 25 anyos. MC1337, taga Barangay Sentral, 15 anyos. Ug MC186, nga taga Barangay Dahican, 50 anyos. Si MC1332 nakarecover niadtong Agosto 9, samtang si MC1336 ug si MC1337 nakarecover niadtong Agosto 13. Si MC186 unang natakdan sa virus niadtong Enero ug nakarecover. Apan niadtong Hulyo karong tuiga, natakdan na usab kini sa COVID-19 nga Delta variant. Apan nakarecover na usab sayo karong bulana. Ang upat ka natakdan sa Delta variant puro na nakarecover gikan sa maong sakit. Apan gumikan sa kumpirmasyon nga Delta variant ang nakatakod kanila, sila iswab pag-usab ug ipaubos usab sa kwarantina, uban ang ilang mga contacts hantod sa ikatulong henerasyon. Niadtong Agosto 15 unang nakumpirma nga duna na Delta variant dinhi sa probinsya sa Davao Oriental. Ang unang duha ka kumpirmado mao sila MC1338 ug si MC1337 nga magtiayon. Si MC1138 32 anyos wala pa mabukunahi kontra COVID-19. Samtang si MC1137, 33 anyos, dili pa usab bakunado. Ang duha na swab niadtong Hulyo 7, 2021 ug nakumpirmang
positibo ni adtong Hulyo 15. Ang duha puro na nakarecover sa kasamtangang sakit. Kini si Vincent Luminarias para sa Ang Mati Karon. Nakatala ang syudad sa Mati og 5 kapatay sulod lamang sa usa ka semana diin 235 ang nagpositibo ug 74 ang nakarecover. Samtang mukabat na sa 154 ka panimalay ang naka-granular lockdown diin mubaba sa 310 ka individual ang naka-home isolation. Nakatala og 56 ka kumpirmadong kaso ang syudad ni atong Agosto 28 nga mao ang mga mosunod. Ang sunod na i-flash sa screen ang 20 ka buok nga naka-recover sa susamang adlaw. Kaniadtong Agosto 29 mikabat sa 41 ang nagpositibo. I-flash sa screen ang mga kumpirmado. Duwasab ang nakabsan og kinabuhi tungod sa COVID-19 nga mao sila MC 2051 ug MC 2052. Si MC 2051 giila isip usa ka 48 anyos nga babaye nga adunay comorbidity nga ovarian cancer. Aduna sab comorbidity nga liver cirrhosis si MC 2051 ug 83 anyos kini na lalaki nga taga Matiaw. Napulo ang nakarecover sa susamang adlaw nga mao sila MC 1631, 1719, 1803, 1807, 1816, 1817, 1826, 1828, 1846, 1849. Sa Agosto 30, 26 ang kumpirmadong positibo samtang usa ang patay. Ang 26 ka positibo mao ang mga mosunod. Si MC 2038 nakabsan og kinabuhi ni atong Agosto 30 tungod sa COVID-19 ug mga comorbidity nga hypertension, diabetes ug acute coronary syndrome. Taga Barangay Badas si MC 2038 ug 51 anyos pa lamang. Naka-recover sa susamang adlaw sila MC 1793, 1794, 1796, 1797, 1798, 1780, 1802, 1805, 1865. I-flash sa screen ang 29 ka buok ang kumpirmadong kaso ni atong Agosto 31. Nakabsan sad og kinabuhi si MC 2324 sa maong adlaw sa DOPMC. Si MC 2324, 64 anyos nga babae nga taga Barangay Sentral. 12 sab ka naka-recover sa maong adlaw nga mao ang mga mosunod. Kani atong Setyembre 1, 83 ang natalang positibo sa Dakbayan sa Mati nga mao ang mga mosunod.
I-flash sa screen ang 23 nga naka-recover sa susamang adlaw. Aduna sab usa nga natalang patay nga mao si MC2407. Si MC2407 namatay nga naay pneumonia ug comorbidity nga diabetes ug hypertension. Taga Barangay Dahican si 2407 ug 58 anyos ang edad. Mitaas sab ang bilang sa mga individual nga naka-home isolation ubos sa granular lockdown nga mokabat sa 311 ka buok sulod sa 154 ka panimalay sa 12 ka barangay sa siyudad sa Mati. Subay sa pinakaulahing datos niadtong Setyembre 1, 53 na ang sumatotal sa death cases sa Dakbayan, samtang 1,701 ang nakarecover. Mukabat na sa 2,407 ang sumatotal sa mga kumpirmadong kaso, diin 653 ang aktibo sa kasamtangan.
sa among pagbalik, Emergency Housing Assistance Program sa NHA mihatag og 30,000 cash assistance sa mga nasunugan. Mati Green Community malaumon sa pagpalambo sa agrikultura sa Dakbayan. Ug sa feature, Ronda Disiplina gilusad sa Barangay Tamisan. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon! Oh, kumusta naman si Cristela? Okay ra daw siya? Okay ra ka do? Subling nagpahimangno karon ang Mating Incident Management Team sa posibleng pag-abot sa mas makatakod ug mas makamatay nga variant sa COVID-19. Kini tungod sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa COVID sa Dakbayan ug ubay-ubay nga pagkamatay hilabi na katong mga tiguang ug dunay comorbidity. Usa mihanyo karon ang Mati IMD nga strikto kitang musunod sa mga health protocols sa pagbuhi magaprotekta natong tanan batok sa bisan unsa pang variant sa COVID-19. Tulo sa mga kanhing mayor sa Mati ang nagselebrar sa ilang adlaw nga tawhan sa bulan sa Agosto. Si Sabino Arvalles, tawo ni adtong Agosto 20, 1928. Siya na-appoint isip mayor sa munisipyo sa Mati ni adtong Nobyembre 23 hangtod Disyembre 22, 1987. Panahon sa administrasyon ni Presidente Cory Aquino. Karong tuiga iyang ika-93 nga birthday. Si Patricio S. Cunanan, na tawo ni adtong Agosto 28, 1898. Una siyang na-appoint isip mayor sa Mati ni adtong 1921 hangtod 1923. Pili siya pagka-mayor sukad 1923 hangtod 1926. Si Cunanan ang pinakabatang mayor ug maoy pinakaunang mayor nga napili pinaagi sa eleksyon sa edad nga 23. Karong tuiga mao iyang ika-123 nga adlaw na tawhan. Agosto 31, gipanganak si Luisito S. Gregorio, kinsa mao ang pinakaunang Muslim nga mayor sa Mati. Siya na-appoint isip mayor sukad Marso 23, 1987 hangtod Nobyembre 22, 1987. Karong tuiga mao ang iyang ika-74 nga adlaw na tawhan. Madayaw Matinyans! Aniyo nasab kita sa tuang segment na Matinyas on the Street. Likas na sa ato mga Pilipino ang pagkamahiligon sa sabong o sa online sabong. Ug dili kalimod mga higala na ubay-ubay pod ang nagatanaw o ang nagaapil ni ini, mapabatan-on man o idaran. O karong panahona nga doon na kita'y pandemic na ginasinati, mangutana kita sa mga taga-Mati kung uyon ka ba sa pagpahigayon sa online sabong diri sa Dakbayan sa Mati, basta istrikto lamang ang pagpatuman sa health protocols, sulod o gawas sa sabungan. Tara, uban ni ako o atong sination ang ilang mga tubag. Ako ma'am, di kuha na mo. Di kumuyo na ng sabong-sabong. Kay daghan na nag-aaway nga mga magtiayon tungod na ng sabong. Kaya ang ipalit ay bugas, isugal na nano nila. Manawagi ayo. Kaya nang ugnay nagpanguha na ron diha, mamayaw na ipadakop na. Para matagap. Kumayayo na. Online nga, kwan, sugal.
Wa na ayo. Baligya ka relo diri nga. Mahal ang relo gipada siyang asawa. Baligyan na lang 1.5. Tungod sa napildi sa online sabong. Para sa kuha, dili ko muuyon. Kaya labi na sa tuwang pandemya karon na so usapod na siyempre istrikto man jud kay bawal ang mga sabong man gud. So dili ko uyon na. Okay, raway problema. Basta uyon, sabay lang sa protocol. Pero dili mo sabay sa protocol, mo uyon man ta. Okay, raway problema. Oh, depende, ma'am. Ako, para sa kuha, kaya di man ko tigpanabong. Hindi ko uyon. Kaya isa-isa na kanang sayang na po sa gas kwarta ba? Bahin sa kuha, maraglisod ko na mo kuhan kay makuha naman, dili naman good malikayan nga ang kanang protocol sa sulod magkakuan-kuan na, kalamok-lamok na. Lagi na siya. Okay raman na basta mutuman sila sa health protocol. Okay raman pero dili sila mutuman. Dili siguro pwede kay may nakakuyanap sa kaning gitawag nga pandemic kon karon virus. Tungod na yung wala mutuman ng mga tao sa protocol. Pero kung makatuman sila sa protocol, okay ra siguro. Pag dili, digid sila okay yan pag open sa online sabong kahit tungod man sa dili nila ampingan ang protocol. Sa ako lang kabahin, sa akong opinion, sa akong sarili, di joke ko yun na. Kaya ako, dati kong bipat sa mga barangay, ina-monitor na akong gani ang mga sabong. Inabawal na siya, kay illegal man na. Pagkakaroon, nga napay andinig. Amot ang sa sunod, basig, unsay mga sa mga itong mayor, niya, siya naibalo si Mayor, naibalo anak. Uyon kayo, ma'am. Kay moro mo na ilingaw sa mga tao. Sa kong side, okay ako. Okay ako kung masunod ang protocol sa COVID-19. Wala man ay problema na. Parte sa kuha, ma'am, uyon man ko. Basta ang atuwa lang, ang health lang na to, ang atuang sundon o manghinaot lang tata sa mga katauhan diri sa Mati, labi na to mga sugaron sa sabong nga kung mahimo gusto ta mo balik ang ato ang online sabong sa gawas ug sa sulod sa sabungan, sundon gyud nato ang protocol para walay daghan pa nga mga para sa ni karon sa ato ang pandemya magamping ta sa atong mga panglawas labi na sa ato ang pamilya mao na nga ang health protocol ang ato ang sundon. Inyo na sinati ang mga tubag nagikan mismo sa mga katauhan ning atong syudad. Ug alang sa atong mga viewers ug sa atong mga followers, pwede pud kamo motubag pinaagi sa pag-comment ug mopili kami og isa nga mahimong mananaog og 10 kilos of rice. Busa, pag-uban-uban na usab kita sunod semana, padayon sa pag-amping Matinyans. Mihatag og 30,000 pesos ni atong Agosto 31 ang National Housing Authority ubos sa Emergency Housing Assistance Program kun ihap sa 8 ka panimalay nga biktima sa sunog sa miaging tuig. Si Marivic Sensio sa detalye. Midagsa sa syudad sa Mati ang mga opisyales sa National Housing Authority gikan Tagum City aron ihatag ang cash assistance sa mga pamilyang nasunugan og balay ni adtong miaging tuig dinhi sa Dakbayan sa Mati. 8 ka pamilya ang hatagan og 30,000 pesos ni adtong Agosto 31 sa Pilais Covered Court nga gipangunahan sa City Social Welfare and Development Office Head Maybel Fontillas. 3 sa 8 ka pamilya ang nasunugan sa Barangay Don Salvador Lopez ni adtong Abril 23, 2020. Usa ka pamilyang lumulupyo sa Barangay Mamali ug nasunugan ni adtong Hunyo 4, 2020. Samtang ang nabilin nga 4 ka pamilya nga nakadawat sa cash assistance nasunugan ni adtong Setyembre 30, 2020 sa Matiaw. Karon lamang nahatag ang cash assistance sa mga benepisyaryo niini tungod sa kadaghanang mga nabiktima sa sunog na mas nauna pang nahitabo.
Ang lokal nga panggamhanan sa syudad sa Mati pinaagi sa CSWDO, una nang mihatag og assistance sa mga nasunugan ni adto pang miaging tuig. Cash assistance nga may kantidad og 5,000, food packs o pipila ka livelihood assistance gikan sa CSWDO ang nahatag sa mga apektadong pamilya. Kini si Maribig Sensio para sa Ang Mati Karon. Ang Mati Greencom Society usa ka community-based initiative na nagtumong na makatabang sa pagpalambo sa komunidad pinaagi sa agrikultura. Ang maong grupo gipanguluhan sa anak ni Mati Vice Mayor Glenda Rabat-Gayta nga si Tara. Kung unsay katuyuan sa maong grupo, atong sutaon sa report ni Jasmine Tia. Gipirmahan ang Memorandum of Agreement kabahin sa Mati Greencom Society ug Asuncion Rondina Perez Memorial School kaniadtong Agosto 20, 2021 para sa mas hiniusang paningkamot alang sa pag-implementa ug pagpahiangay sa Greencom technology para sa community farming container gardening. Ang mga nipirma sa kasabutan mao ang Vice Mayor sa Dakbayan na si Glenda Rabat-Gayta, Mati Greencom Society President na si Tara Rabat-Gayta, School Principal sa Asuncion Rondina Perez Memorial School na si Ramil G. Awaaw ug si Fitzy A. Apara, Nurse 2 ug Division GPP Integrated School Nutrition Model Coordinator sa DepEd, City of Mati Schools Divisions Office. Ang Mati Greencom Society usa ka community-based initiative na nagtumong na makatabang para makuha ang malungtaro na pag-uswag sa komunidad sa pamaagi sa agrikultura. Ang MGCS namugna kaniadtong Setyembre 3, 2013 nagipanguluhan ni Vice Mayor Glenda Rabat-Gayta ug Florante Tarona na parte sa Barangay Integrated for Development and Action Program o BIDA, advokasya ilalom sa opisina sa Vice Mayor. Mati Greencom, it's actually an advocacy program supported by my office and of course together with the strong support also of our local chief executive and the members of the city council. Greencom is actually a community-based initiative. Ang main tumong niini is empowering our communities. Maumagid na siya, I think all LGUs, maugid na siya ang pinaka-dream sa bawat LGU is to establish empowered communities and investment-ready homes. And I think we also embrace the concept of democratized agriculture. Now, you may ask me what democratized agriculture is. It's about democratization. Democratizing it means it's making it available to all. So that's the concept of Greencom, basically. It's actually the pillars of Mati Greencom. It started actually with a dream. It was, I don't know if you all remember Mr. Florante Tarona, who used to be the representative of the urban sector during the administration of President Fidel V. Ramos. He was a good friend of my father, and they dreamed about this empowerment thing together. And then when he became part of my team, when we started in 2013, I talked to him about this concept and this dream. His technical writing ability translated these ideas into an implementable and a doable na programa na pwede natong i-implement to the grassroots level. So Florante Tarona is also one of the pillars. And his wife, Malu Tarona, who's connected sa PCUP, sila pod ang nagtudlo sa AMUA that social prep sa bawat programa, importante siya o indispensable para sustainable ang engagement nato in any program. So PCUP is one with the Malu Tarona and also our DORSU. Our DORSU president, si Dr. Roy Ponce, was one of the pillars of this advocacy. Kay sa ila pod namo, sila pod ang sa capacity building para sa monitoring and evaluation aspect of a program implementation. Sila pod ang kapartner namo din ha. And an advocate, Jojo Rom, real name is Perfecto Jojo Rom, who is known in the circles diri sa mga advocates pod na he's a practitioner and daghan siya innovations na iya hapong gipahuram or gitudlo sa AMUA. He is one of those who inspired us
to embrace the concept of democratized agriculture. And of course, my team, ang another pillar, katong mga people on the ground, people who are willing to get involved, get engaged. Bisan pa wala pa kay incentive sa ilaha, it's just embracing this advocacy as a means to have a better life, healthier and better life. Maupod na sila ang ano. Nahisgutan usab sa Vice Mayor ang mga plano sa MGCS labi na karon nga nagaselebrar sila sa 7 ka tuig sa organisasyon. We are actually on September 3 is the 7th year anniversary of Greencom. So happy anniversary to our communities on the ground. It's been 7 years and still going strong. And we plan first to spread the advocacy further to more communities. For 7 years, we've talked about advocacy in different venues. Ug karon, we are now on the point of SOS. Yung SOS is Sectoral Organizing and Strengthening. So sa mga voluntary, yung mga interested to voluntarily engage, we are assisting them to organize themselves for neighborhood associations. And then we teach them the technology, of course with partnership nato with the City Agriculture Office. And we also empower them by assisting them in the livelihood aspect of the Greencom engagement po. Sa pagkakaroon ng anak sa Vice Mayor na si Tara Gaita ang presidente sa MGCS. Nagpaubot usab kini og mensahe para sa mga kabatan-unan na dakong tabang para sa mga maabutay pa na plano sa MGCS. So karon isip isa ka ako ang president karon sa Mati Greencom Society. It is very important na atong mga kabatan-unan will be very active in trying to advocate for this kind of mga projects. Especially in line po ni sa ato ang team, di ba, sa pag-celebrate nato World Youth Day, which in transformation of food systems. And karon na society, we have recognized na importante ang role sa mga kabatan-unan in trying to craft projects that will help in attaining food security. Tapos importante po ang role sa kabataan sa pag-highlight o pag-disseminate sa inani na type of advocacy. Since given na kita, mga kabatan-unan, we are living in a digital age. Tapos mas kabaluta on how to utilize this platform para mas ma-advocate nato ang kaninang mga programs. Tapos aside ni Ana, ang role po sa youth when it comes to this type of advocacy is pag-innovate of new technology. So through that, mas mapalawak nato ang advocacy. At the same time, mas ma-encourage o maka-inspire po ta og other people, especially mga kabatan-unan, to also join in the movement sa Mati Greencom. Sa sulod sa 7 ka tuig, daghan na og nahimo ang MGCS para sa atong komunidad sa pamaagi sa agrikultura. Naglaom pa ang MGCS na mas daghan sila og matabangan sa mosunod na mga tuig. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Gilusad niadtong Agosto 30 ang pilot testing sa Communication for Behavioral Impact CONCOMBI sa Barangay Tamisan nga nagalayo nga mapugngan ang pagkuyanap sa COVID-19 sa mga barangays nga gipangunahan ni Mayor Michelle Nakpil Rabat ug Mati IMT Commander Benhur Katbagan Jr. Si Alab Maldo sa detalye. Niadtong Lunes, Agosto 30, gilusad ang Communication for Behavioral Impact CONCOMBI sa Barangay Tamisan nga nagtumong sa pagpaggang sa COVID-19 ngadto sa mga kabarangayan pinaagi sa disiplina. Mitambong sa paglusad sa ronda disiplina sila Mayor Michelle Rabat, Mati IMT Commander Benhur Katbagan Jr., Barangay Tamisan Punong Barangay Samuel Rodriguez, mga BPATs, Barangay Health Workers, Purok Chairman sa uban pang ahensya sa gobyerno, sama sa City Public Safety Office o City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mato ni Dr. Katbagan ang kombi nagalayong tabangan ang katawhan nga modepensa sa virus aron mapugnan ang pagkuyanap sa sakit ngadto sa mga kabarangayan. Ang kombi is Communication on Behavioral Impact. It's about social mobilization, encouraging the folks to pitch in with a disease preventive aspect. No? So, we did it back in 2005, 2012 for dengue, na mga tao nakakatuon na maglimpyo og balay, nakakatuon na magpa-check up dayon.
Now we're hoping na kani ang ato ang trust ani is pareho pod na ang mga tao makakato na how to defend themselves from COVID. Ang kombi adunay 15 steps na pagabuhaton nga anam-anam nang gibuhat sa Barangay Tamisan isip pilot testing. Gipili ang Barangay Tamisan tungod silang maayong reputasyon din pipila lamang ang natalang positibo sa ilang barangay. Ug ikaduha na sab sila nakadaog sa Regional Sandugo Award. Ang Barangay Tamisan is two-time winner ng Sandugo Award, yung sa blood donations, amount ng blood donations. So regional award yan, twice na sila nanalo, na bigyan ng award, nahatagan ng award. So kana pagpasabot na ng isa ka barangay na ay kooperasyon. No, at the same time, barangay ni sa ato ang Liga President na para makita po sa ubang mga barangay ang pagpatuman sa ronda disiplina o sa rekorida nato na paghimuon. So far for Barangay Tamisan, as far as I know, we are the barangay, kami lang ang barangay na ay isa sa pinakagamay na kaso sa COVID-19. To give you an example, so far, kung makita nato ang situation nato sa Mati karon, nagataas gyud ang ato ang kaso sa COVID. And good thing sa ato ang barangay, we only have one case of COVID-19, and the spread of COVID-19 in Barangay Tamisan is also prevented because of the efforts of our BHERTs, our Barangay Tanod, our BHWs, and other members of the Council of the Barangay Tamisan. Ang mga residenteng nakaapil sa oryentasyon bahin sa kombi gipanghatagan og kits nga adunay duha ka washable masks, 4 ka disposable masks, ug flyers nga adunay impormasyon sa COVID-19 gikan sa lokal nga paggamhanan. Gipaabot sab ni Mayor Michelle ang iyahang pasalamat sa katawhan labi na sa mga modern heroes nga mga frontliners isip parte sa selebrasyon sa National Heroes Day. How many years ago ang atong mga bayani ng bayan na tinitingnan natin karon, celebrate natin ang araw nila, ipinaglaban ko ang kalayaan ng ating bansa sa dayo. Karong panahon, iba na ang ating heroes. Na ang ating health team led by Dr. Katbagan, sila po at sila Katimay, Bigis, ang ating IMT, tanang health workers, barangay health workers, puro presidents, tanod, council members, kapitans, tanan. Iisa ang pinaglalaban at yan po ay ang ating kalayaan dito sa pandemya. Kalusugan ng bayan ang ating hinahanap karon. Kalusugan ng bayan ang ating pinaglalaban para mabalik na tayo sa normal. Sa aking pananaw, medyo dugay-dugay pa rin. Abutin pa tayo sa sunod na tuig. Kaya ang ating pwedeng panangga, hindi sa ating solusyon, but panangga is ang vaccine. Kung kakitaan ang positibo epekto sa kombi sa Barangay Tamisan, pwede na kini ilunsad sa ubang barangay sa syudad sa Mati, labi na sa mga daghan og kaso sa COVID-19 sama sa Barangay Sentral ug Dahican. Sa padayong pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, diin mikabat na sa 578 ang aktibong kaso, subay sa Agosto 30 nga datos, gipaabot ni Mati IMT Commander Benhur Katbagan Jr. ang iyahang mensahe para sa katawhan. This is the time now to rally everybody, ang mga tao, kinahanglan na nato ang tabang ninyo para protektahan ninyo inyong sarili. Kung ang protection, ang disiplina ninyo magsugod sa balay, tanan ta magdisiplina sa susunod sa balay, dako ang tsansa na makaya nato ni. Mintras wala pa nagaabot ang saktong kadaghanon sa bakuna. So, daghang salamat sa tanan. Miabot usab sa 246 ka residente sa Barangay Tamisan ang nabakunahan ato sa gatahigayon na ronda disiplina. Kini si Alab Maldo para sa Ang Mati Karon. Ang barangay sa Tamisan dinhi sa Dakbayan sa Mati ang napiling pilot project alang sa ronda disiplina sa City of Mati LGU. Tungod kay gawas kaduha na kini nahimong regional winner sa Sandugo Award. Ang maong barangay naka-record lamang og 8 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sukad nagsugod ang pandemya ug duha niini ang nagpabiling aktibong kaso. Si Christine Garcero sa detalye. Niadtong Lunes, Agosto 30, nagpahigayon og ronda disiplina ang City of Mati LGU dito sa Barangay Tamisan nga usa sa tumong niini ang pakgangon ng COVID-19 sa barangay. Sa 26 ka barangays dinhi sa Dakbayan,
8 pa lamang ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Barangay Tamisan sukad nagsugod ang pandemya. Sa 8, 2 na lamang ang aktibong kaso. Sumala ni Mati Incident Management Team Commander Dr. Benhur Katpagan Jr., ilang napili ang Barangay Tamisan isip pilot area sa ilang proyektong Ronda Disiplina o Communication for Behavioral Impact (CONCOMBI). Tungod ang maong barangay aktibo sa pakigkoordinasyon sa lokal nga panggamhanan sa paghamtang sa mga proyekto alang sa kalambuan sa katawan. Ang Ronda Disiplina nagtumong sa pagpakgang sa pagkunayap sa COVID-19 ngadto sa mga barangay pinaagi sa pakigtambayayong sa mga opisyal sa barangay ug mga katawhan aron masunod ang tanang health protocols. Sumala sa usa ka residente sa barangay, dakong tabang kung mismong ang mga tao na ang magkugi sa pagdisiplina sa mga lumulupyo sa Barangay Tamisan, hilabi na sa pagsuot og face mask kung mugawas sa ilang panimalay, social distancing ug ang pag-sanitize. Ikuha namo diri ma'am isip purok chairman, so gina-allow dyan namo sa mga katawhan din sulod sa Tamisan tabang dugang sa pagkuha ni kapitan sa mua stricto about na diserta magawas og balay naka-mask. Matud pa sa mga residente, dako ilang pasalamat kay sukad nagsugod ang pandemya, pipila pa lang kakaso sa nagpositibo sa COVID-19 ang natala sa ilang barangay ug padayon ilang pag-ampo na wala nay moabot pa ng kaso sa COVID-19 sa ilang barangay. Ang kinahanglan na pakgangon sa barangay ang COVID-19 ang pagdisiplina sa mga tao diri sa lumulupyo sa Barangay Tamisan. Dako sab ilang pasalamat sa ilang barangay kapitan Sammy Rodriguez nga mitabang sa pagdisiplina sa mga tao na lumulupyo sa Barangay Tamisan ug tumong niini na permanentihon ang pagsunod sa health protocols aron wala nay kaso sa COVID-19 ang moabot pa sa barangay. Kini si Christine Garcero para sa Ang Mati Karon. Aniya ang atong COVID updates o orden de Ejecutibo, apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nagpilrabat karong simanaha. Ug mao kato ang atong pinakaulahing balita gikan sa City of Mati LGU. Ako si Esnani Onofre May Jr. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lamang sa Ang Mati Karon. Ipadayon ang pagsulod sa kaalam aron kinabuhi atong maampingan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios.